Hello guys! Grabe no, feeling ko palala na ng palala ang mga fandoms dito sa Pilipinas. So trending ngayon ang isang pro volleyball player na si Cici Rondina dahil lang sa hindi siya familiar sa P-pop group na SB19. At dahil dito may ilang SB19 fans ang nagalit at binash siya online kung ano-ano yung sinabi sa kanya, kung ano-ano yung tinawag sa kanya na hindi naman talaga niya deserve. Bago tayo mag-proceed sa video na to sa mga bago, make sure na naka-follow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga latest ganap online. So, context lang. Nasa South Korea ang professional volleyball player na si Cici Rondina along with her teammates, and at the same time nandun din yung SB19 para mag-perform sa Independence Day program that day. Kahapon yan, June 9, 2024. And bago mag-perform ang SB19, tinawag sila si Cici Rondina along with her teammates at in-interview sila sa stage at tinanong sila kung saan sila excited for today's event nga daw. And nagtuturoan yung ibang teammates ni Cici Rondina that time. Ayun nga, sinasabi nila na excited daw sila sa performance ng SB19. And dahil na kay Cici yung mic that time, siya yung sumagot nung tanong nga. And ang sagot niya is SB19 daw po. And referring siya sa sagot ng mga teammates niya. Pero may pahabol siyang remark sa sagot niya. Ang sabi niya, Starbucks lang alam ko. At dahil dito nagpintig ang tenga ng ilan sa mga umiidolo sa SB19 and pinatrending ang pangalan na Cici Rondina dahil nga sinabi niya nabastusan daw sila, hindi daw nila nagustuhan yung sagot ni Cici and para daw nananadya dahil may GCash naman daw si Cici Rondina pero hindi siya familiar sa SB19. Dahil kung lagi kayong gumagamit ng GCash, 'di ba? Laging laman ng GCash app yung picture ng SB19 dahil nga sila yung isa sa mga endorsers nun. So, ayun. Dahil dito sa issue na to, dahil sa sagot or remarks ni Cici Rondina kahapon, ay trending ngayon si Cici, ang 18, ang pioneer fandom ng SB19, at ang Starbucks 19. Sabi no, this week lang nagtrending naman sila Sir Gaben at si V Cortez dahil sa P-pop group na BINI. So si V Cortez hindi nagustuhan ng fans ng BINI na hindi niya pinansin agad yung direct message ni BINI Gwen sa kanya 1 year ago. This year lang niya pinansin yung message ni BINI Gwen and nag-message si Gwen May pa of 2023. So sinasabi ng mga fans na nakikiride daw sa clout si V Cortez dahil ngayon lang niya pinansin si BINI Gwen kung kailan sikat na. And si Sir Gaben naman ay nagtrending dahil hinalik-halikan niya ang picture ng isang member ng BINI na nakaproject sa screen ng projector. So parang hinalik-halikan niya at dahil daw sa ginawa ni Sir Gaben ay nabastusan. They felt disrespected daw dahil sa ginawa nga ni Sir Gaben sa picture ng kanilang idolo. Pero disclaimer lang, I'm not saying na 100% ng members ng mga fandoms na to ay toxic at OA pero meron talagang mga nakakalusot na pailan-ilan. And dito naman sa issue na to, hindi ko magets yung hate towards Cici dahil ibang-iba yung world na ginagalawan nitong taong to. Siya ay isang professional volleyball player and most of her time talagang busy siya na mag-practice or magpahinga dahil ito lang naman ang mga awards na nauwi nito ni Cici Rondina nga sa kanyang career as a professional volleyball player. So as you can see, taon-taon na lang meron siyang awards and it really shows kung paano siya ka-dedicated sa career na tinatahak niya as a volleyball player nga. And for sure naman, meron siyang alam na kanta or at least chorus man lang ng kanta ng SB19. Pero normal lang din naman na alam mo yung kanta pero hindi mo alam yung artist name or kahit yung song title. Dahil ganun ako as a person. Alam ko yung chorus, alam kong kantahin, gusto ko yung kanta pero wala akong time para mag-research kung sino ba yung kumanta at minsan nga hindi ko alam kahit yung title ng kanta na kinakanta ko. 'Di ba? So normal lang na hindi ka familiar sa mga artist and hindi ka dapat mabash dahil lang doon. Sobrang liit pero pinapalaki ng ibang tao. And today, June 10, 2024, nag-live naman si Cici Rondina nga and nag-apologize siya sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga na-offend daw ng sagot niya and hindi naman daw talaga yung sinasadya. And totoo naman daw na hindi talaga siya familiar sa P-pop group na SB19. Panoorin niyo to. Kaya sa lahat po na na-offend ko, sorry po. Sorry po talaga.
Inaatake na po ako ng, alam mo, tinatake na ako ng mga SB19 fans. Kaya sorry po. Di ko po intention yon. Apo. Alis na tayo, te? Pinoy tayo, magbahalan tayo. Bye, guys! And after mag-live ni Sisi, marami yung nag-tweet and sabi, Sisi doesn't need to say sorry. Di naman required na kilala niya ang lahat. Sa di niya alam ang SB so be it. Sabi pa, why are the fans attacking Rondina? Is she supposed to know all the groups? And if she didn't know one, she's attacked for it? It doesn't make sense. Starbucks as an answer to SB is actually funny. And sabi pa, I don't know any of their members too, but I know there's a group called SB19. There's nothing wrong by not knowing them, especially if you have different interests in life. So true naman. And lastly, sabi, I'm an SB19 fan and a volleyball fan at the same time. Sisi doesn't need to apologize for not knowing SB19. That's normal. Ayun. And nag-post naman ng official statement ang 18 Philippines. Sila ang pioneer na fandom ng SB19 dito sa Pilipinas. Ayan yung message nila. Sobrang haba. I-pause yun na lang. Pero nag-apologize sila kay Sisi Rondina dahil sa nangyaring pangbabash sa kanya sa iba't ibang social media platforms. And at the same time, may message sila sa lahat ng members ng iba't ibang fandoms dito sa Pilipinas na maging responsible sa ginagawa online and maging better version of themselves, hindi lang as a fan but also as a human being. Ayan naman ang message ng 18 Philippines. Ayan. Pero kayo ba? Anong masasabi nyo sa issue na to? Deserve ba ni Sisi Rondina ang mabash ng ilang members ng fandoms ng SB19? Or parami lang talaga ng parami ang OA at toxic na umiidolo sa mga P-pop or K-pop groups dito? Comment down below. At kung gusto nyo itong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye for now.